Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain, tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid agad kayong napopoot at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo mula kay San Mateo ay dinadala sa atin ang mga kagawian o kasalitaan ng ating Panginoon para sa kanyang mga tagasunod, yung mga sumusunod sa kanya, lalo na sa kanyang mga disipulo at apostoles, na kung kayo ay susunod sa kanya, kailangan ay numero 1 ang Diyos sa ating buhay. Tingnan po natin muna, yung sinabi ng Panginoon kanyang kawikaan, na huwag ninyong isiping na parito ako para magdala ng kapayapaan, ngunit para magdala ng tabak. Kung kahit naman ho ako napapabuka ang aking bibig na sa gulat, bakit naman po sasabihin ng Panginoon na hindi kapayapaan ang kanyang dala? Di po ba peace in the world, no? Ayun ang ating Christmas wishes at ang ating New Year's resolution at hinihiling sa Panginoon sana magkaroon ng kapayapaan. Ano pong ibig sabihin nito na sinasabi ng Panginoon na hindi kapayapaan ngunit tabak? Dahil po siguro ang pagsunod kay Kristo ay may kaakibat na pagdedesisyon. At minsan sa desisyong ito ay kung tayo'y tatalima sa Diyos, ngunit meron din po tayong tatalikdan. Kung tayo haharap sa Diyos, meron din tayong iiwanan sa likuran. Kaya nga may mga sakripisyo din sa pagsunod ng ating Panginoon. At syempre, mga sakripisyo na yan, hindi naman po madali yun. Kaya nga po siguro sabi mo, hindi mapayapa ang iyong pag-iisip, ang iyong kalooban, dahil ikaw ay hinihila ng dalawang panig. Susunod ba ako kay Jesus o susunod ako sa kaaway? Doon ba ako sa sakripisyo at paghihirap, ngunit may gantimpala naman ang buhay na walang hanggan? O dito na lang sa madali, ngunit pariwara na pamumuhay? So, dan po siguro masasabi ng Panginoon na, naku, kung ganyan lang din naman, hindi ka bibigyan ng kapayapaan sa iyong isipan dahil ang pagdidesisyon, there's always positive, there's always negative. There is always a pro and there is always a con. Division. No. Ngayon, yung sinabi naman ng Panginoon na ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat na sumunod sa akin. Hala, muli, mas lalong mapapabukang ating sa gulat. No, ama at ina na ang pinag-uusapan natin dito. Lalo na po sa ating mga Pilipino. Malapit po tayo sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Meron nga tayong alam dyan may asawa na, may sarili ng pamumuhay, halimbawa, ngunit siga pa rin ang bigay. Bakit? Kasi mga mama's boy sila o kaya daddy's girl sila. So, yung ating damdamin para sa ating magulang ay tunay na malalim na pagmamahal. Tama lang din naman po yun. Ngunit sabi dito ng Panginoon, kung dakila ang ating pagmamahal sa magulang, ay mas dakila din ang ating pagmamahal at pagsunod kay Kristo. So, hindi po pwede na, yung ating pagsisimba halimbawa ng linggo ay isa lang siya sa mga pasyalin natin sa tuwing tayo ay libre kung linggo. Saan tayo pupunta mamaya? O sige, mag-mall tayo. O mamaya mag-shopping tayo. Ay, isama na rin natin yung pagsisimba. Ay, di yun, kapare-pareho lang sila. Ay, hindi po. Kaya sinasabi na dito ng Panginoon, kung mahal ninyo itong mga bagay na to, kung yung mga tao nga na malapit sa inyo, ganun nyo na lamang mahalin, no? Masihigit pa ang pagmamahal natin at pagtalima sa Diyos. Meron pa din pong sinabi ang ating Panginoon sa ebanghelyo na to na ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Madalas po sa ebanghelyo talaga yung mga ganitong klaseng pangungusap na para bang timbangan. Isipin po natin parang timbangan. Kapag nilagyan mo dito, ay tataas yung kabila. At kapag binawasan mo naman, ay bababa naman yung kabila. Cause and effect. Ganon din po sa ating buhay. The law of the universe na po ata yung cause and effect sa ating buhay. At hindi naman po mahirap unawain yon. Pero yung sarili nating buhay, no? Kaya nga, wala nang masahalaga pa kung hindi ang buhay natin with the Lord. Yung mga charismatic, may mga life in the Spirit. Napakaganda, tipo ba? Yun na, hindi na sila life of materialism or life of earthly pleasure, but now, it's a life in the Spirit.
Hindi lamang po sa mga charismatic yon. Sana po lahat tayong mga Kristiyano, Katoliko ay masasabi natin na nung natagpuan natin si Jesus, nung tayo'y napalapit sa Diyos, ngayon ang ating buhay ay life in the Spirit na. At kapag life in the Spirit, ay everything else is secondary, ay sumusunod lamang sa mas pinakamahalaga sa ating buhay, si Kristo, ang Diyos. Amen.